Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung nahihirapan ka pong hanapin at mag-notify sa iyo ang ating video, punta lang po kayo sa YouTube at search niyo po si Kuya Goods at lalabas na po yan. At meron po join button dyan. Oo. Iyari ka ngayon. Ito na inaabangan ng taong bayan. Sasampahan ng kazoo. Galingan nyo kasi. Booking kayo eh. Kita nyo mga bata, dadalhin nyo sa bonduk. Tapos kung ano-ano na pinagagawa nyo, iiwanan nyo pa. Dapat kayo yung nasa bonduk eh. Nung oras na yun eh. Ngayon, wala. Ano ngayon ang depensa nyo dyan? Pangalan nyo ang binabanggit. Diba? Kilala nyo ba si Kulot-Kulot? Ano pangalan nun? Yung sa isang fast food chain na na kulot-kulot, no? Ano pangalan nun? Nakalimutan ko na. Ugnayan ni Diskaya at Garjola, lalong tumitibay na diskubre 78 million bank deposit sa Newington. Newington ba? Newington. Grabe, no? Easy money para sa inyo. Pinakorap ang Marcos administration. Yan ang sabi ni Atty. Harry Roque. Balasahan balasahan ng gabinete, ubusin nyo na yan. Puro kayo balasahan. At ngayon, meron tayong nakita na talagang marami na ho ang nagbabanta dito sa isang congressman. Talagang alam nyo, mangiyak-ngiyak siya dahil siya yung siya yung gusto magsalita patungkol dito dahil ayaw niya ng mga korap. Anak ng kita nyo naman, siya pa ngayon ginigipit. Siya ngayon daw paiimbestigahan patungkol sa solar. Kita nyo naman. Nakakatawa sila. Bakit? Ang nilalabas ni Congressman Libiste ay yung baho ng mga congressman na dumodorobo. Ngayon, siya ngayon paiimbestiga patungkol sa solar. Maya-maya, pakinggan natin yan. At general na kritiko, pinusasan pero mga sabi sa flood control scam, malaya. Totoo nga naman. Di ba? Isipin nyo napaka dali lang sa kanila itago lahat ng mga sangkot. Ganyan ang sindikato sa gobyerno. Ika nga, mapya. Mapya. Simulan natin dito. Ano to? Yung kulot-kulot na taga dyan sa kamera. Bistado na kayo, no? Naglabas ng sentimiento ang ina ni Jerlyn Doidora dahil sa pagkasawi ng kanyang anak sa umano'y naging ng mga sundalo at rebeldeng grupo sa Mindoro, kamakailan. Sa isang media forum na ginanap nitong Biyernes, January 9, pinapanagot ng ina ni Jerlyn si Kabataan Party List Representative Rene Co sa sinapit ng kanyang anak. Dapat lang. Oo, kasi kung hindi papanagutin, patuloy ang pagre-recruit ng mga yan. Akala mo naman may maginagawang maganda sa bayan. 'Di ba? May hilig lang mag-ingay yan sa kalsada. Pero ang katotohanan dyan, sila yung mga, nagiging problema pa. Bakit? Kita nyo, hindi ba problema yun? Nananahimik yung anak mo, gusto pag-aralin sa maayos na universidad, re-recruitin at dadalhin sa mountain. Buti sana kung makakaalis yun Pagkapunta doon, uuwi kagad. Hindi na. Ang mangyayari doon, meron kasi akong pinsan na ganyan. Actually, ang nangyari sa pinsan ko ganito. Kukwento ko na ha. Kaya, pangit yung mga ganyan-ganyan. Alam nyo ganito. Meron sila nakilala, babae. Yung babae, nagpasama ko, no? Ito naman, pinsan ko, siyempre, babae. Alam mo na, pag mga university, mga bata, di ba? Isinama siya ngayon, nagpasama. Dinala sa mountain. Doon daw yung bahay, nagpahatid, anak ng bugi. Pag-uwi, baliw. Hindi na makausap ng matino. Ganyan pag ayaw. Halimbawa, aalis. Tutulukan nila. Kasi matutuntun kung nasaan sila. So, dapat lang yun. Kung ako at sa magulang ng mga nanay na nabiktima,
na mga ganito, magsama-sama sila. O para mapanagot, 'di ba? Tuwang-tuwa sila 'pag nakakakuha sila ng ganyan kasi nagpaparami sila sa mountain. Eh, ano ba pinaglalaban nila? Wala naman silang pinaglalaban. Kung galit kayo sa gobyerno, oo, edi sabihin niyo mismo doon kagaya yung sa ganito lang 'yan, yung kay Tatay Digong 'di ba, yung mga kagaya nito, yung mga nagwawala sa kalye. Galit sila sa gobyerno noon kay Tatay Digong. Ang ginawa nila humarap sila kay Tatay Digong. Ang ginawa ni Tatay Digong kinausap sila, masinsinan. Galit galit kayo sa'kin, galit galit kayo sa gobyerno, ayusin natin 'yan. Oh, ngayon nung nahimasmasan sila, kasi parang matitigas ang ulo, yung mga panahon na yun, eh. Galit kayo, ayaw niyo, di away tayo. Tikom din sila, ayaw din ng away. Ganoon. Kaya kayo harapin niyo si Bungit. Kung may hinanakit kayo sa gobyerno, harapin niyo. Eh, hindi, eh. Ang nangyayari, sasama kayo ng bata. Para saan? Kawawa yung mga nare-recruit. Hanggang do'n na lang yung ano nila. Hindi na makakaalis yun dun. 'Di ba, kagaya mo yung ano, yung batang 24 anyos na nagtago sa ilalim ng, sa balon sa bangin. 'Di ba, para lang maka-eskapo dito sa mga kasundaluhan, nagtago, kaso nahuli. Ang tinu-tino Inglesera, taga-Amerika ba yun? PhilAm. Ikaw ba naman maayos ang buhay mo, na-recruit ka dun sa Mountie, pupunta ka pa diyan sa Mindoro, anak ng bugi, ano? Saka do'n naman sa mga bata, mag-isip-isip kayo, ha. Sayang lang ang future niyo dito sa mga ganito. Imbes na makakatulong kayo sa magulang niyo, wala na. For life na 'yan. Ugnayan Diskaya at Garjola, eto na. Ugnayan Diskaya at Garjola, naku, mukhang may lalabas na naman na issue, Walang nabanggit na Edwin Guardiola ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya nang humarap sa Senado para pangalanan ang mga opisyal na nangikil umano sa kanila. Nako. Pero sa resibo ng AMLAC, mahigit 70 million pesos ang bank transactions sa pagitan ng mga kumpanyang konektado sa kanila. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Noong nakaraang December 18, opisyal nang ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa nasa mahigit 1,000 bank accounts na nakapangalan kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at sa mga construction firm ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Alinsunod yan sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa investigasyon ng AMLAC, idinetalye nito ang umano'y recorded financial transactions ng mga natukoy na bank accounts, kabilang na ang transaction ng Newington Builders at ng kumpanyang St. Timothy Construction. Ang kumpanyang ito natuklasang pagmamay-ari umano ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya nang dumalo ito sa isang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa AMLAC, may 2 recorded on-us check deposits ang St. Timothy sa natukoy na Newington bank accounts. Isang transaction na nagkakahalaga ng halos 11 million noong 2023 at isang 67.7 million noong 2024. Kung titingnan sa DPWH publicly available data, walang kahit isang joint venture ang Newington at St. Timothy Construction sa mga taong ito. Matatandaang noong September 8, naglabas ng sinumpaang salaysay ang mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito nila ni-name drop ang mga mambabatas at DPWH officials na nanghihingi umano ng mga kickback kapalit ng pagkuha nila ng mga proyekto. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Sa lahat ng mga pangalang binanggit dito, wala ang pangalan ni Congressman Guardiola
o ng kahit na sinong tao sa likod ng Newington Builders. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng abogado ng mga diskaya pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, tila nagkaroon ng sudden spike of deposits sa Newington bank accounts noong 2023 at 2024. From 5.96 billion pesos worth of deposits noong 2022, bigla itong lumobo sa 13.23 billion pesos noong 2023. 11.88 billion pesos worth of deposits ang naitala nito noong 2024 at bahagyang bumaba sa 7.15 billion pesos nitong 2025 kasabay ng pagputok ng flood control scandal investigations. Sa kabuuan, aabot sa halos 480 billion pesos worth of financial inflows and outflows ang naitala ng AMLAC sa mahigit 1,000 natukoy na bank accounts na konektado kay Congressman Guardiola. Wala pa ring update mula sa Court of Appeals o AMLAC kung na-extend ang freeze order na dapat ay hanggang January 7, 2026 lang. Para sa agenda Ang dami, no? Ang daming kaperahan. Talagang, woo! Hindi nyo na mauubos yan. Hindi na kayang ubusin. Di ba? Hanggang siguro magkaroon sila apu-apuhan. Yung mga ninakaw nila, hindi na kayang ubusin. Dito tayo pasok ha, sa usapin ng... Actually, may banta din eh. Nakakatanggap siya ng banta eh. Marami na kasi sabi niya, sa loob ng 6 months, nagkaroon siya ng mga kaaway. Oo. At marami nakikiusap. Pero meron siya ngayong post. Hanggang 2026 lang. Pag hindi sila nagsalita, lalabas talaga. Ilalabas. Abangan natin sa 26 ha. Yan. Ang sa tingin ko pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi korupsyon sa gobyerno, kung Ayan, hindi yan. ang oligarkiya. Speaking of PRD, may nagsasabi na nag-OJT ka daw kay PRD. Ano mo nga, kwento mo nga yan. Yung pag-OJT na yan. Ano bang totoong istorya behind it? Unang-una po, I wish na tatagal pa ang buhay ko ng 20 years, pero sa dami kong mga naging kaaway na sa last few months lang, I'm not sure what the future holds for me. Congressman, I think marami naman mga Pilipino na Kuya, susuporta talaga sa'yo. Pero inisip ko lang kung 6 na buwan, ganitong karami na nga akong mga bagong kaaway. Paano kaya sa mga susunod pang mga taon, di ba? Masaya. Kung it would be very exciting next few years. But I spent time in Davao in 2013 and it was eye-opening because I also had the chance to ask then Mayor PRRD sa napatunayan niya sa Davao sa suporta ng public sa kanya, bakit hindi siya tumakbo sa national? At actually, ang sagot niya at that time was baka aawayan daw siya ni De Lima, who was then Secretary of Justice. At in more broad terms, sabi niya na the country is not yet ready for a leader like him on the national stage. And when it was first floated that he will run in 2015 for the presidency of 2016, I could already see that he is gonna win because nakita ko yung reception ng mga tao sa kanya sa time that I spent in Davao in 2013. And nung pa lang sinabi ko sa aking ina na dapat maging supportive siya sa eventual administration ni PRRD. And I'm thankful that I had the chance to see that up close. And actually yung isang hangaan ko talaga sa kanyang leadership was the fact that he really stood up to the then untouchable figures in our country. Nabanggit ko naman kanina, ang sa tingin ko pinakamalaking problema ng Pilipinas ay hindi korupsyon sa gobyerno, Yun. kung hindi ang oligarkiya. At kung pwede kong ipaliwanag sa ating mga kaibigan na hindi naman DDS, ano yung magandang legasya ni PRRD sa bansa? It was that yung ibang mga untouchable na negosyante sa Pilipinas ay sa panahon niya sumuporta sa mga programa ng gobyerno, nagbayad ng buwis at hindi gumawa ng mga matagal nilang maling ginagawa dahil takot sila sa strong leader in our country at the time. And it was a time when I can say the country was not ruled by the oligarchy.
Kaya ko rin naman natanong kasi nag-OJT ka sa kanya and yung first time na nakatungtong ka sa Congress, binangga mo kagad yung mga malalaki at malalakas eh. So is it safe to say na meron siyang inspirasyon mo siya sa klase ng trabaho na ginagawa mo ngayon sa Congress? Well, I think that to be politically realistic, you have to get a sense of what is achievable in the current landscape. And the fact that is really driving things now is that the majority of Filipinos, according to surveys, maybe up to 80% of Filipinos are unsatisfied with the current state of the country. So, Disconnected. kung long shot ang mga pinapanawagan natin ngayon, then mas mahirap na bumangga sa way things are. Pero the fact that we can see that 80% of the country is unsatisfied with the way things are, Tama. and yet only a small percent of the Hindi lang po 80 Congressman. Almost 95% na ang galit sa gobyerno ngayon. people in government are willing to say these things in public, then it is more a reason for the things that are not being said to be said for those that have the chance to say so. Well, ito, isang tanong is, sinabi ni Duterte na ang legacy niya ay yung nasa posisyon siya talagang nilagay niya sa dapat kalagyan yung mga oligarch. So ano naman ang masasabi mo na ang mga nasa likod ng mga political parties na affiliated, ang mga congressman ay mga oligarchs din? Yeah. Well, ang sinabi ko po kanina ay minimeasure natin ano yung politically realistic. At the fact is that the DPWH is now the top issue. That's why naging realistic na bakbakan ng korupsyon sa DPWH. At pag sa tamang panahon, nakikita natin na may resistance na rin para sa corporate control ng ating gobyerno, then pwedeng buksan na rin ang issue na yan. Pero sa ngayon, ang masasabi ko, ang mga pinaka makapangyarihang tao sa ating bansa ay hindi nga nasa gobyerno. Sila po ay nasa labas at nagkokontrol nga ng iba-ibang mga opisyal sa ating gobyerno. At Sabihin, namamanipula ng mga oligarch. Grabe, di ba? Sipin nyo, ha? Pwede yung sinasabi ni Congressman dahil kung sisilawin ito ng mga negosyante, itong mga nakaupo na ito, wala. Para kang tuod. Yung mata mo, yung tenga mo, yung bibig mo, lahat yan. Para kang bulag pipibingi dahil, pinapaikutan ka na ng pera eh. Magiging tuod ka na lang. Sunod-kunuran ka na lang. Kaya nasabi siguro ni Congressman Libiste yan. At alamin natin ang kwento dito sa balita ni Attorney Prof. Tikia. Nangyayari sa ating bansa, dapat Yan. kayo ang protector ng taong bayan. So hindi ko alam kung saan naabot ito, pero ako'y natutuwa na may isang Colonel Odi na tumayo at nakisama dun sa mga humihingi ng accountability at humihingi ng hustisya. Ang problema nga, Prof. Tikia, pag ikaw ay bumaboses bubusala ng bibig mo at ikaw ay sisibakin kung ano man ang gagawin sa'yo. Ganon sila Sumabog yung balita na itong active colonel na si Colonel Odi Mongao abay hayagan pong nagdeklara ng kanyang withdrawal of support kay President Marcos Jr. Anong masasabi niyo, ma'am? Active to, ma'am, ha? At ngayon, sinugi na sa serbisyo. Nagulat nga ako dyan. Sabi ko, sino yan? Sino naman yung biglang umapir? Pero sinasaluduhan ko sa tapang. Biro mo, active ka. Tapos, yung nakita kong sinishare, abay, 34 years in service. So sabi ko, hindi ba dapat general na yan? Bakit kaya hindi naging general? At kung titingnan mo yung background ng taong yan, abay, ang daming pinagsilbihan.
Scout Ranger, nag-Special Action Force, at nandun siya, part siya dun sa eskwelahan na nagtuturo sa mga kawal. Nagserbisyo rin sa Mindanao. Marami, ginugel ko nga sabi ko, sino ba itong taong ito? So, nagugulat ako na malapit na siguro yung mag-retire, pero willing siya. At again, pagbabasahin mo yung sinabi niya, it's a personal withdrawal. So, ano yun? At ang tawag niya sa Pangulo ay Mister. So siguro wala na siya ng tiwala sa Pangulo. At bilang isang nagtuturo sa mga kawal natin, malaki sigurong respeto ng mga nasa taas at mga estudyante niya dito sa taong ito, kasi hindi ka naman basta-bastang ma-assign para magturo sanay sa mga kasundaluhan, pero yan yung ginagawa niya. So at sa tingin ko nagkwampa yan, peacekeeping force yata sa UN. So marami siyang background kaya nalulungkot ako dahil may tumitira kaagad. Hindi pa nga natin kilala kung sino si Colonel Odi. So, pero natutuwa ako, biro mo yung lakas ng loob na ikaw ay sigurado ng magre-retirado at ikaw ay makakatanggap ng pensyon, di ba? Pero gagawin mo ito as a personal sacrifice. Bihira yan. Kasi these days, parang walang pakialam ang AFP nakikita nila may nangyayari, sinasabi hindi daw sila bulag, pipi o bingi. Bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Dapat kayo ang protector ng taong bayan. So hindi ko alam kung saan naabot ito, pero ako'y natutuwa na may isang Colonel Odi na tumayo at nakisama dun sa mga humihingi ng accountability at humihingi ng hustisya. Sabi po niya, Ma'am, sa isang pahayag, sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for, mabuhay ang Pilipinas. At kung ating babalikan po, Ma'am, ang mga nakasaad po sa ating 1987 Constitution, batay po sa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people, all government authority flows from them. Di ba po, Ma'am, sinasabi ng ating konstitusyon na ang loyalty dapat, lalo na ng mga tagapagtanggol ng ating pong saligang batas, ay hindi po sa tao, kundi sa konstitusyon. Yun At nga yung personal support can be withdrawn. At malino naman doon sa sinabi po ni Colonel Mongao na yung loyalty yan nananatili sa Armed Forces of the Philippines. Kaya lang, in his personal capacity as a Filipino, hindi niya na kayang suportahan ang ating presidente, Ma'am. Sino ba naman susuporta pa? Kita nyo naman nangyari. Halos wala na nangyari sa bansang Pilipinas. Kahit kayo naman di ba? Maririndi kayo kung mababalitaan nyo lahat-lahat na ganyan. At ito ang alamin natin yung kay pinakakurap ba ito? Hindi Itong yung kritiko dito kay congressman, former congressman. Marami din Defensor. mga tao na involved sa nakawan. Yan. Alam nilang involved na nakawala. Unahin na natin si Secretary Manny Binuan. Totoo nga. Agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption. Pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi lang nun, may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amina Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging critical, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo,
nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, General. Hindi ko pa nakikita yung finally signed GAA, pero isa nga yan sa tinitingnan natin, yung mga unprogrammed funds. And alam mo, Admar, MJ, ang isa rin sa mga dapat tingnan dyan, yung sinasabing allocables, yung binanggit na noon ni Congressman Libiste. Kasi di ba binanggit ko na nga, biruin mo sa 700 billion na budget, ang 400 billion doon, inallocate sa mga districts. So ano ba talaga yung national program ng infrastructure natin? Isa yan. Yung mga allocables, kailangan nating pag-aralan, ano ba to? Saan to napunta? At ano yung pinaka-programang infrastruktura ng ating Pangulo, ng ating gobyerno? Paliwanag ko, kung nare-recall ninyo, nagsona ang presidente, and ako, tuwan-tuwa ako nung pinapanood ko, sabi niya, aayusin natin yung agricultural output. And in doing so, sabi niya, kailangan natin palakasin yung programa ng irigasyon sa buong Pilipinas doon sa mga lugar na kailangan ng produksyon ng agrikultura, lalo tigit ang bigas. Hindi natin nakita yun eh. Wala tayong nakita doon sa national budget noong 2024 para doon sa sinasabi nating mga irigasyon. So ano yung national program? That's the first one. Naubos na naman ba yan sa allocables? Na binabanggit na rin to ni Congressman Egay Irizze. Sabi niya, first time to, na grabe yung diversion, grabe yung realignment, grabe yung insertion na ginawa sa budget. Pangalawa, yung allocable. Yan naman, ito yung mga, yung pangalawa is the unprogram. Ang unprogram kasi, ang sinasabi dyan, kung meron tayong excess funds, may sobra tayong pera, pwede na natin itong ponduhan. Ngayon, alam naman natin na taon-taon may deficit tayo, di ba? 2 trilyong piso ang inuutang natin. So, hindi ko alam ngayon sa budget, ano ba yung actual na tinitingnan nila na revenues o yung pondo na makukuha natin. So ano tong allocable na to at kailangan nating tingnan saan naman to pupunta. So ito, Admar, MJ, ayoko muna magsalita tungkol sa budget hanggat hindi ko nakikita mismo yung naaprubahan dahil hindi pa natin alam ano ba yung inaprubahan sa plenaryo, ano yung inaprubahan sa BICAM, meron bang isinama doon sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa plenaryo. Dahil kung nare-recall ninyo, nagdebate na naman sila noong BICAM conference. Di ba nagsalita si Secretary Vince Dizon na sinasabi nga niya, ibalik yung binawasang pondo. Bakit kailangan ibalik? Sinabi nila noon, kailangan pababain yung mga presyo ng materyales. Tapos ngayon, i-reinstate yung budget na yun. So, ito yung mga bagay na kailangan ko pang pag-aralan tingnan dito sa budget na to. Pero kung meron pa rin ang program dyan, sobra naman, no? At parang hindi na nadala talaga ang ating Pangulo at ang ating kabuuang gobyerno kasama ang Kongreso at Senado. Opo, pero may video na inirelease itong si Senadora Amy Marcos at nabanggit niya na yung mga malalaking proyekto, mga foreign assisted na mga proyekto, malaki daw po ang itinapyas. Proud na proud pa naman si Marcos Jr. doon sa Bucana Bridge sa Davao City kahit walang inilabas na pondo kasi yun ay pondo mula sa Amerika. Talagang ipinagmalaki niya at sinabi pa niyang parte ng kanyang legacy project, no, yung proyekto na yun. Yet ito na pwede talaga niyang i-claim kasi pwedeng sa panahon niya maglaan siya ng pondo at baka matapos sa panahon niya yung kagaya po ng sabi, kinaltasan po Kong Mike. Ito po yung pati yung sa PNR, itong sa subway, dismayado rin yung mga kongresista doon sa Mindanao kasi wala ring pondo para doon sa Mindanao Rail, Kong. Yes, actually, Admar, ito yung mga foreign assisted projects, kaya tayo may ganyan. Ito yung mga lalaking proyekto na kailangan natin, pero hindi natin basta-basta kayang ponduhan. Kuminsan nagkakaroon ng mga pag-aaral at grants yung mga ibang bansa, di ba? Katulad ng South Korea, ang Japan, no? So gumagawa sila ng mga ganitong programa para bang papautangin namin kayo, pero maglagay din kayo ng pondo at syempre dahan-dahan yung bayaran para magawa yung mga malalaking proyektong to. Ang mga example ng mga foreign assisted projects, yung binanggit mo nga, no, yung sa Mindanao Railway, nung kapanahunan ko no, sa PNR, nagkaroon ng foreign assisted projects, yung mga Korean na mga train rolling stocks na inilagay nila.
Yung subway, napaka-importante niyan. Alam mo, ang Vietnam no, nung araw, tinitingnan natin, lamang na lamang tayo. Pero yung Vietnam talagang itinutok nila yung programa sa subway system nila. At ngayon, napakaganda na, napaka-progresibo, napaka-develop ng Vietnam kumpara sa atin. So, yan yung masama doon sa pagtapyas mo sa mga foreign assisted projects. Talagang dapat mahabang pag-aaral yan eh. Pati yung mga flood control no, na ginawa ng JICA for example sa Marikina. Talagang kabuang programa yon na kailangan lagi ng pondo ng gobyerno, nagay din si JICA para maisagawa yung proyekto. So, ito yung mga sinasabi ko kanina, ano ba yung National Infrastructure Program? Yan. At ano na naman ang nakasakripisyo natin dahil nagkaroon na naman tayo ng pagbibigay sa mga allocables, na politika na naman tayo sa budget natin at hindi natin ginawa yung dapat gawin para maisaayos ang infrastruktura ng ating bansa. Paano pa sa ayos yan, Congressman? Takam na takam nga sa mga salapi yung mga tao na yan. Sipin nyo, wala na silang ibang inisip kung hindi, pera, 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 pera. Yaan. Sabi niya, kaya ka pala magtatatakbo ha. Kaya pala kayo gusto yung maging congressman, mayor, kung ano man dahil ayan pala ang kaperahan. Siksik, liglig, umaapaw. 20 million per month, per year. Sarap buhay, no? Sarap buhay. Kaya kung mabot kayo sa video nito, hindi na tayo masyado nag-react, no? Pinakinggan na lang natin kung ano yung mga biruin mo, general ka, colonel ka, nagsilbi ka sa bayan. Ayaw mo lang sa nakikita mong sistema ng gobyerno dahil marami ang nangungurakot, gagawan ka pa ng kwento. Tatanggalin ka pa, sisibaking ka pa. Kaya kung mabot ka sa video nito, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!